Sa kailiwayway ng baliwag ng ang singsing ng dalagang marmol. Ito ay recording ng LibriVox. Ang lahat ng recording ng LibriVox ay nasa public domain. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo, bisitahin lamang ang LibriVox.org. Recording ni April Gonzalez. Ang singsing ng dalagang marmol. Mga nangyari sa paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino. Isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Sa kailiwayway ng baliwag. Magandang binibini. Sa bilang ng pahayagang Tagalog, ang kapatid ng bayan na nauukol sa 14 ng Setyembre ng 1905, nabasa ko ang isang lathala na ganito ang sinasabi. Naging dahil ng pupusok na paghahaka ang mainam na katha, novela, na sa pamamagitan ng lagda ng isang kilalang manunulat ay aming inihahayag at ipinalalagay ng isang tiktik na ang dalagang marmol ay nananagisag sa kapalaran ng Pilipinas, na bagamat ngayoy tila tumatalikod sa kaawa-awa nating bayan, ngunit sa wakas ay gaganapin din ang kanya pakikiisang dibdib kay puso. Taong may malaking kabuluhan sa katha, na alinsunod sa mga tiktik ay nananagisag naman sa kahulugan ng diwa o ng mithi ng bayang Tagalog. May balita kaming sinali na raw sa wikang Ingles. Ngunit sinasabi naman ng mga taga-Bulacan na ang dalagang marmol ay walang iba kundi si Binibining Liwayway na taga-Baliwag. Pagkat ang kanyang mga kagandahang iginuhit ay siya lamang tumutugon sa mga pagkakakilanlan sa katauhan ng nasabing Binibining. Talagang tunay ngang nakahahanga ang kagandahan ng dalagang Liwayway, ngunit di namin nababatid kung siya nga ang tinutukoy ng nasabing manunulat, at ang amin lamang masasabi ay yumao na ito sa Espanya. Sa kanya sana tayo makapagtanong. At sa El Grito del Pueblo, ng 20 ng sinabing buwan, ay napalathala naman na 2 piling guro sa pagtugtog ay nagsikatha ng isang tanda de vals, nakuha sa guni-guni ng kanilang pagkabasa. Sa kathang nasabi, at yaoy sadyang sa inyo nila ipinatungkol. Ang mga balitang ito'y nakagulo ng aking isipan, kaya ako humanap tuloy at nakakita naman sa mga natitipon ng nasabing pahayagan ng isang aklat. Natunay nga't matatawag na mga nangyari sa paghihimagsik natin ng 1879 ang linalaman. Ngunit kung tatarokin, ay makikitang kahalo ng isang maliming pag-aaral sa mahalaga at tanging ugali ng ating mga kawili-wiling babae. Kahit ang anyo o ayo sa malayo pa'y naghihimatong gawa ng isang dakilang manunulat na may lubos kinabatiran sa ating mga kasaysayan. Ilinalahad ng katha, na bagaman parang marmol o yelo, ang babaeng Tagalog dala ng malaking kahirapan kung ligawan. Dapat kung umibig ay may kaya namang magtiis sa lahat ng hirap. Akin ngang tinagalog, at yamang ikaw po ang itinuturo ng inyong mga kababayan na parang dalagang marmol, sa gayoy wala ng iba pang marapat paghandugan nitong aking pinagpagalan kundi kayo, pagaman di ninyo kilala ang aking katauhan. Carlos B. Raimundo. Katapusan ng Sa Kailiwayway ng Baliwag. Recording na April Gonzalez ng Cavite. Unang kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabela de los Reyes. Isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzalez. Unang kabanata. Matapos ang kasindak-sindak na labanang nangyari sa mga Tagalog at Amerikano sa Kingwa, lalawigan ng Bulacan, ng 23 ng Abril ng 1899, na siyang ikinapatay ng Coronel Stotzenberg sa kapitan at iba pang mga kawal Amerikano. Kaming mga Tagalog naman ay nagsiurong sa Sibol, at sa isang bahay gamutan ng aming mga kawal ay natagpuan ko ang isang matapang na pinunong Tagalog, bahagya ng makagalaw at makapagsalita dahil sa marami niyang sugat. Malaki ang awa sa kanya ng lahat ng taong nangaroroon, at siya na lamang ang napag-uusapan at lubos na pupuri dahil sa kanyang kabihasnan sa pakikipaglaban at sa kapusokan sa mga pakikipasagupa. At sa katotohanan, kahit mamatay na lamang ay pilit pa niyang napaurong ang malalakas naming mga kaaway. Nang aking matanto ang labis na paglilingkod ng bayaning ito sa ating bayan, ay pinagsikapan kong siya'y alagaan.
Sample complete. Ready to continue?